be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it? Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. At atin ding hinihingi ng tulong, hindi lamang sa parte ng gobyerno, kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin na ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Maraming salamat sa inyong tulong. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident? Tingnan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO. Another follow-up, Maricel Alili, TV5. Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nanggaling tong misleading information? Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa aking mga ibang impormasyon, pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron syempre mga troll na nagpakalat nito. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Ayusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging desisyon po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial. Kung meron po, Yusek. Thank you. Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon? Kung may reaction po si Pangulo, ma'am, sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil. Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court. Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi, politically
motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonario. Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense? Makikita natin sa hearing bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba. Another follow-up. Sige, go. Yusek, can we get any names? Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado. Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial? Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency. Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito, given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video, it was misleading? Wait for a while. Hindi ako aware dun sa anong video yun. Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee. So, kung ano ang mensahe namin? And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palasyo? Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So, depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news. So, yung tanong, Erika Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yes, Yusek. Erika. Yes, regarding po dun sa 12.5% na forced labor tariff, now that the joint administrative order by the DTI, the DOLE, and the DOF has been submitted to Washington, may we know po yung Malacanang's expectations as we lobby the tariffs removal? Yes, ang ating pong pamahalaan ay nakikipag-usap na po at ito po rin ay nabanggit ni ng DTI, Secretary Chris Roque, at lahat po ng kailangan ibigay na impormasyon na hindi po tayo lumalabag sa batas at hindi po tayo pumapayag sa forced labor. Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli
na nagkakaroon ang ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR. Pero ma'am, follow up lang po. Optimistic po ba tayo na makakuha tayo ng resolution within the year? Kailangan natin maging optimistic. Kailangan nating ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong. Thank you po. Follow-up question sa Medinilla Business Mirror. Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, will the government push for the reduction of nung 12.5% tariff or yung removal po nung buong tariff na yun? Sa ngayon, ang ibinigay sa atin na impormasyon, ang target ay maibaba ito sa 10%. Na-mention po ba kung ano yung mga possible bukod po dun sa JAW na na-mention po kanina? May other concessions na willing po ibigay yung government para po ma-negotiate yung pag-reduce ng tariff? Walang ibinigay na anumang detalye, kundi yan lamang. Thank you po, ma'am. Sunod na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Nagkaroon daw po ng meeting ang BCDA with Kappa Starlock LGU kahapon. At pwede po bang makahingi kami ng update sa PAC Silica kung ano po yung napagkasundoan? Wala pa pong naibigay sa aking update. Siguro kung kanina mo na itanong sa akin yan o naibigyan mo ako ng any idea, baka natawagan natin si PCDA CEO. So maya-maya, tatry ko pong matawagan para mabigyan ko po kayo ng update. And dun ma'am sa PSAC meeting kahapon, napag-usapan po ba yung issue ng PAC Silica, yung concerns sa proyekto? Ang napag-usapan ay ang upskilling para makaagapay tayo sa papaunlad na industriya ng AI. Yan po talaga, so far, sa nakikita po natin, na tuwing may pag-uusapan po tungkol sa edukasyon, talagang pinapasok po ng Pangulo na dapat tayo ay maging competitive pagdating po sa AI. Ma'am, another topic. In its latest report ng Philippines Economic Update, the World Bank said governance concerns surrounding corruption contributed to delays in public investment and weighed on business confidence. Reaction po, and how confident ang palasyo na kaya nitong wakasan ang korupsyon sa nalalabing taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos? Okay, admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Nung pinaimbisigahan niya ay nakita natin ang lawak ng issue ng korupsyon at nag-ingat ang ating pamahalaan, ang administrasyon, sa paglabas ng pondo nung last quarter last year. Hindi nagpalabas ng pondo agad-agad sa mga infrastructure projects dahil minabuti na tignan kung yung mga kontraktor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na kung sila ay may magandang record o hindi. So, totoo po na nagbawas ng paggastos ang gobyerno at isa to sa nakaapekto ng pagbaba ng GDP. At sinabayan pa, after that, ilang buwan lamang ay sinabayan ng krisis sa Middle East. Pero tinutugunan ng Pangulo at ng administrasyon para maibsan ang naranasan nating yung impact ng krisis na ito sa pamamagitan ng uplift. So, kahit na meron tayong programa tungkol sa uplift at nakita po nga natin na bumababa naman ang inflation rate, but still, hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmamonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas. Yung economic growth ay gagawin po. Pahabol po nakatanungan, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
Yusek, still on Pax Silica. Meron pong separate petitions on groups like Bayan and the International League of People Struggles, and one of their petitions has over 387,000 verified signatures on change.org. Ano pong komento ng Palace dito na ganito yung volume of criticisms and apprehension from the people? Siguro mas maganda lamang po na mabigyan sila ng tamang impormasyon kung paano ang Paxilica nagagawin at kung paano ito makakabuti sa ating bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Pero ang sabi nga natin, year 2019 ay na-allocate na po ang 3,500 na buildable zones. So yung 3,500, hindi na po ito dapat na sinasaka. Meron pong mga lugar na para sa ating mga magsasaka sa nasabing lugar. So, siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang Paxilica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng agreement na ito. Another follow-up, sa Medinilla Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Clarify lang po namin, dadaan pa rin po ba kay President Marcos yung framework deal for Paxilica? Or sa Senate lang po? Or ano? Ibibigay po ang report kay Pangulo kasi para po makita ng Pangulo kung ano yung nararapat at makapagkomento siya, ito hindi dapat, ito dapat. Nasa Pangulo pa rin po yan. Nabigay po bang timeline si President Marcos kung kailan niya gustong makita yung draft ng framework deal before yung scheduled signing sa November? Mamaya po, itatanungin ko sa kanya ang iyong katanungan, Sam. Thank you po, ma'am. Salamat. Another follow-up, Allen Limos, The Manila Times. Ma'am, you mentioned po na meron na pong mga mga agreement na nagawa po on the ground. Pero some of the farmers and indigenous peoples claim na wala pa po silang idea about the whole Paxilica issue. Any reaction po to that? Kaya nga po, doon sa mga may concern, ngayon pa lamang po, dito sa briefing na ito, pinapanawagan na rin po natin kay BCDA CEO, Joshua Bingkang, na lahat ng concerns, lahat ng tao na may concerns patungkol sa Paxilica, kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin, kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon. So, ipagbibigay alam po natin kay BCDA CEO. Anyway, even before naman po, binanggit na natin, nung nagkaroon ng issue kay Mayor Tarlac, Kapas Mayor, ang issue na to. Salamat po. Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek. Maraming salamat. Hindi mapipigilan ang Pangulo sa pagtatrabaho kahit pa may bagyo. Nakatakdang pangunahan mamayang hapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ng 20th Congress sa Malacanang. Inaasahang tatalakayin ang 24 priority LEDAC Common Legislative Agenda Bills para sa pagpasa bago ang katapusan ng June 2027. Kabilang sa mga priority bills ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act at amendments to the Bank Deposits Secrecy Law o ang BRIGHT Act. Prioridad din ng Pangulo ang Philippine Budgeting Code, promoting growth, revenue, and equity towards socio-economic sustainability o Progress Bill, at ang General Tax Amnesty, including estate tax amnesty. Nais din ng Pangulo na agad na maipasa ang Travel Tax Abolition, amendments to the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, at ang amendments to the Fisheries Code. Kagaya ng nabanggit sa kanyang SONA, nais din ng Pangulo na gawing priority ang IPIRA amendments
System Loss Abolition, ERC Strengthening, at Sariling Kuryente Act, maging ang Waste to Energy Bill o ang Waste Treatment Technology Act. Kabilang din ang pag-amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Filipino Act o ang Expanded National Nutrition Program Act at ang Classroom Building Acceleration Program Act. Isinusulong din ng Pangulo ang amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang GASTE Act. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Presidential Merit Scholarship Program, National Coordinating Council for Education o ang NCCE Act. Amendments to the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act o ang Child Online Safety and Protection Act. National Center for Geriatric Health Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AICS Act. Amendments to the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o ang 4Ps Act. National Reintegration Law, Bagong Balikbayan Act, at ang amendments to the National Building Code. At bago tayo magtapos, good news sa mga kababayan natin na patuloy na nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Ngayon na ang tamang panahon para mag-avail ng Pag-ibig Housing Loan, alinsunod sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kamay ang pabahay para sa mga Pilipino. Pinababa na ang pag-ibig ang loan rates at pinalawak pa ang housing loan options na angkop sa inyong budget. Ibinaba na ang housing rates sa 4.5% sa first 3 years ng loan para sa house and lots na higit sa 950,000 pesos. Ang halaga at ang condo units na aabot sa higit 1.8 million hanggang 4.9 million pesos. Ginawa namang 5.75% ang promo rate para sa unang 3 taon ng housing loans na nagkakahalaga ng higit 4.9 million hanggang 10 million pesos. Sa tulong ng mas magaan na monthly payments, mas maginhawa na ang paglipat sa sarili mong tahanan. Para sa buong detalye, bumisita lamang sa kanilang website na pag-ibigfund.gov.ph. Hanggang December 31, 2026 lang ang promo hanggang kaya ngayon ay mag-apply na po kayo. Dahil sa bagong Pilipinas, abot kamay na ang disente at may dignidad na pabahay. At para sa update mula sa BCDA, and that would like to state the message. The Bases Conversion and Development BCDA on Wednesday, August 5, met with municipal government of Capas led by Mayor Roseler Rodriguez to continue discussions on the vision for the proposed Pax Silica innovation ecosystem in New Clark City, Tarlac, and the initiatives that will support its balance and responsible development for the environment and for the benefit of local communities. During the meeting, BCDA outlined how the proposed hub can attract advanced industries and high-value investments to New Clark City while creating quality jobs and new opportunities for local businesses. The state-run firm also presented plans for modern agriculture projects and livelihood initiatives that will benefit local residents and farmers within New Clark City. The municipal government of Capas expressed its appreciation for BCDA's plans and welcomed the Innovation Hub's potential to generate long-term economic opportunities and improve the lives of Capaseños through sustainable and inclusive development. BCDA and the Capas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress,
and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Capas. Moving forward, BCDA and the Capas LGU will continue working closely in conducting community consultations and promoting a balanced and responsible approach to the project's development, ensuring that its benefits translate into lasting opportunities for Capasteños.